Hi, good morning everyone. My name is Alvin and I am your Pinoy Turismo News Live vlogger po, no. Salamat po na patuloy ko po kayong nagpapa-subscribe sa aking YouTube channel. Sa mga taong hindi pa po nakapag-subscribe, mag-subscribe na po kayo sa aking YouTube channel. And ito po ay isang first time ko pong ginawa na YouTube channel po dito sa aking account, no. Patuloy po na umiinit po ang issue po ngayon tungkol po sa extrajudicial killings po na nangyayari po sa buong bansa nung nakaraang 6 na taon sa pamumuno ng isang administrasyon ni President Rodrigo Roa Duterte, no. At kung matatandaan po natin, no, 6 years or 7 years ago, no, ito po ay naging promise niya po sa mga tao, no, na patuloy niya pong tutugisin ang mga drogista, no, sa kanyang administrasyon. At ito'y gagawin niya po sa 90 araw na kanyang panunungkulan. Pero nung ito'y hindi naging epektibo, no, sabi niya malala po ang naging problema sa droga po ng buong Pilipinas nang siya'y po'y nanunungkulan bilang presidente po ng ating Republika ng Pilipinas, no. So isa po itong malaking hamon sa ating bansa dahil hindi po natin alam kung anong po ang naging direksyon po ng kasalukuyang administrasyon ngayon, no. At ito po ba'y para sa kasalukuyang administrasyon katulad ni President Bongbong Marcos, kung ito po ba'y nakakabuti sa atin o hindi. Wala po siyang sinasabi. Pero ngayon, dahan-dahan pong paunti-unti ang pagbabalik po ng mga investigasyon tungkol po sa extrajudicial killings po na ito. So, isa pong malaking hamon po na haharapin po ng kasalukuyang administrasyon kasi napakalaking problema ang hinaharap po ng bansa. Nagkakaroon ng krisis politikal, no? At nagkakaroon po ng problema din po sa pangkalahatang ekonomiya, ang pagtaas ng presyo ng bigas, ang pagtaas ng presyo ng krudo, no, sa pandaigdigang merkado, at meron pong mga nakaambang problema pa po na haharapin ang buong bansa po natin sa susunod po na taon, no. So dapat po ay patuloy po tayong magmasid, no, para sa ikabubuti po ng ating bansa at hindi po tayo titigil, no, sa kung ano man ang pwede nating itulong. Imbis tayo ay mag-away-away sa mga problemang ikinaharap po natin, dapat ay magmasid lang tayo at kung kailang tulungan natin ang gobyerno sa pagsugpo sa mga iilang problema na hinaharap ng ating bansa, at tayo po'y maging parte po ng solusyon, hindi po tayo maging parte po ng problema. Kasi kailangan rin tayo ng gobyerno para tayo po'y umangat at umasenso lahat-lahat, no. So hindi ibig sabihin nun hindi tayo magkakaisa. Hindi naman po ibig sabihin nun na patungkol ito sa kasalukuyang administrasyon kung ano man ang nagawa at hindi nagawa. Ang tungkulin natin bilang isang Pilipino, tayo po ay dapat mag-obliga sa ating sarili na magkaroon ng pagtutulungan, pagkakaisa, kasi tayo-tayo lang naman po mga Pilipino.
ay dapat nakakaalam kung ano po ang makakabuti sa ating bansa. At nalulugmok tayo, nahaharap po tayo sa mga malaking pagkakautang dahil po ay sa patuloy na pagtaas ng US dollar kontra sa piso, no? At hindi po natin maisakatuparan ang pagiging progreso ng ating bansa. At yung pambubuli po ng China sa atin, nagiging isang malaking problema rin po natin. So, isang malaking dagok din sa ating pangkalahatang seguridad sa ating bansa. So, dapat po'y magkaisa po tayo, hindi tanungin, magmasid kung ano pong magiging aksyon po dapat ng gobyerno tungkol sa mga isyong ito. At dapat, no, gawan ng paraan ang mga ganitong bagay para maisakatuparan po ang pagiging isang republika ng ating gobyerno. Sa ngayon ho, ako po ay isa rin pong advocate po ng tourism industry po. So, ako ay isa rin pong guro at isang accredited tour guide po ng Department of Tourism Region 6. So, sana ho ay tayo tumulong din po, no, sa mga iba't ibang mga sektor na naghihikawos din, no, na bumangon sa ating ekonomiya na nagkakaroon ng matinding problema at krisis po, dapat magtulungan. At sana po ay maisip na po ng gobyerno na yung mga ibang departamento na may matinding pangangailangan na mga proyekto at budget ay pagbigyan na po sana at magkaroon po ng malawakang audit sa lahat po ng mga ahensya ng gobyerno. Hindi lang po ito pinag-uusapan kung ang audit ay para sa korupsyon, no, na ipinanawagan ni President Rodrigo Roa Duterte. Bagkus dapat ang audit na ito maging isang transparency and accountability ang pinag-uusapan. So, hindi rin ako maki-PRRD. Ang gusto ho natin malaman kung totoo ba na naigagasta ang pondo sa tamang pamamaraan, no? Katulad nung panawagan ngayon ng Senado, no? Kaya po ay naghihiring sila na paunti-unti nilang hinihiring lahat ng mga departamento at sila po ay nagtatrabaho overtime para po makita po at masilip kung ano po talagang paglalagakan ng pondo at saan po ito mapupunta. So, obligasyon po ng Senado na tingnan, suriin ang lahat po ng mga pondo na napupunta sa pangkalahatang budget. Kaya po sa mga ningaskugon na mga government officials, no, dapat hindi ito yung panahon para po kayo'y maging ningaskugon. Dapat ito po yung panahon para maging transparent pa kayo, maging honest po kayo sa inyong serbisyo sa gobyerno. Kasi ho, marami pong ginugutom ngayon at marami din pong taong hindi po alam kung ano po ang magiging kapalaran sa susunod na taon. So, marami pong krisis na ikinaharap pero kailangan po pagtagumpayan natin ito para sa pagkakaisa din po. Sana yun po ang magiging adhikain po ng lahat. Dapat maging aral po ito sa ating lahat, no? Na ito ang panahon na dapat pag-usapan at pagtalakayan, no, ng mga mamamayan. So dapat ibalik na ulit siguro yung mga People's Watch organization na nagmo-monitor, no, sa mga gawain sa bawat ahensya ng gobyerno. So hindi ko na po ito naririnig. So dapat i-activate na siguro itong mga non-government organization kung saan sila po ay
makikitalakay, makikibahagi po sa lahat ng mga proyekto ng gobyerno upang matulungan ang gobyerno kung anong kanyang gagawin. At siyempre, ang soberenya naman po ng ating estado ay nakasalalay din po sa mga mamamayan na nakikipagtulungan po sa ating gobyerno. So, hindi po natin ibig sabihin na hindi kayang tugunan ng ating gobyerno yung mga pangangailangan ng mamamayan. Bagkus, ito po ay isa pong pamamaraan para makita ho natin kung ano pa yung mga kakulangan at babigyan ng solusyon. Sana ho ang Sangguniang Kabataan at Liga ng Barangay ay maging kabahagi na po ng mga batas na ipinapasa sa Kongreso. Ito po yung nagiging problema kasi ho di po nabibigyan ng boses, no, ang Liga ng Barangay at Sangguniang Kabataan. Dapat iniimbita na rin po sila para para sumali sa pangkalahatang issue, lalo na sa mga batas na ipinapasa sa Kongreso at Senado, at kung ano pang gagawin po ng presidente ukol sa mga reforma, no, sa ating gobyerno. At sa mga local government units na kailangang i-monitor din po ang kanilang mga katungkulan, ay sana po bigyang pansin na rin po ng ating presidente itong mga gawain ng mga local government unit. At ang mga gawain mga local government unit ay hindi po sana nasasayang yung mga pondong ibinigay po sa kanila. At parang ang lumalabas hindi na po nila nabibigyang pansin yung mga basic social services po na meron po sila, na may sarili po silang pondo. Kaya nga po na may tinatawag na interdependence ang isang local government unit. Dapat po alam po nila kung ano po ang gawain nila bilang sila po ay nahalal, at bilang halal ng bayan ay sila po ay gagawa ng mga katungkulan para po maisakatuparan lahat po ng mga lokal na mga proyekto. Okay, na hindi po kailangan na parating hingin ang mga pondong ito sa national government. At sana po yung mga savings po na nagagawa po ng ating gobyerno maibigay ulit sa mga ahensya ng gobyerno na may kailangan po ng pondo. Kasi may mga hindi po nakikita na mga proyekto sa grounds po ang national government. So dapat po na i-check po rin nila, may tauhan po silang pupunta sa bawat ahensya ng gobyerno, mapa-regional man yan o provincial na mga offices po na mga sangay din po ng national agency. Dapat i-check na rin po kung ano yung nasa mandato nila at mag-ikot po sila kung ano pong kailangan pa pong gawin. At magkaroon po ng surprise audit ang Commission on Audit, or magkaroon ng internal audit po ang national government para makita po kung anong ginagawa nila sa grounds. Kasi nakaka-alarma din po na kahit po sa mga sangguniang barangay, sangguniang kabataan, minsan hindi naman po sa nagmamagaling tayo, hindi naman nila nagagampanan ang kanilang katungkulan kasi kulang po sila sa pondo din. So kung may audit at malalaman na kailangan po nila ng pondo, at nang sa gayon, lahat ng mga kongresista na mayroong pondo para po sa kanilang distrito ay maibigay po agad sa mga pangangailangan ng mga barangay. Kasi kung hindi po ito mamomonitor ng mga taga national government, ang mga ginagawa ng mga local government units po natin, hindi po naisasakatuparan yung mga talagang programa na direkta po na nakakatulong sa mga mamamayan. So dapat yung bureaucracia po ay umaandar, no, sa ating sistema ng paggobyerno. Kasi kung papabayaan po natin ito at hindi po nabibigyang pansin, ay lalong magiging malala ang ating sitwasyon. At itong mga pondong nasasayang din, kakautang lang natin ng utang, hindi naman nagagamit sa tamang paraan.
Okay, so sana po yan po ang maging solusyon na gagawin po ng ating ng gobyerno, no? Sana ho ay ito po ay maisakatuparan na sa lalong madaling panahon. Yun ang magiging panawagan po natin sa mga taong syempre hindi pa po nakakaintindi kung anong dapat gawin, no? Sa ngayon, may matinding krisis pa rin po ang hinaharap ang education sector, lalong-lalo na po sa mga kabataan na hindi po nagkakaroon ng tamang edukasyon, no? Ang tamang edukasyon po ay ang pangkalahatang sistema ng edukasyon. So yun po ang dapat na tugunan ng ating kasalukuyang administrasyon, yung kakulangan, no, sa classrooms, kakulangan ng teachers, kakulangan sa pagtuturo sa oras na iginugugol ng ng mga guro. Dapat po panahon na rin po ngayon na tutukan po ang ating mga kabataan na magbigay ng oras po sa kanilang pag-aaral at i-maximize na rin po ang time sa pagtuturo sa mga bata kasi sila po ay apektado na, no? At sana ho ay tama po ang naging obserbasyon ng ating pangalawang pangulo VP Sara Duterte na bawasan na ang administrative roles ng teachers, no? At gawin na po ito naaayon sa tamang proseso at tamang regulasyon. So, hindi na po nagiging maganda ang takbo ng sistema ng edukasyon na papag-iwanan na po tayo ng maraming taon sa dahil po sa mga kakulangan na ito at napapag-iwanan na po tayo ng mga kapitbahay nating mga bansa dahil po hindi po tayo nasasapat sa pag-aaral ng mga bata. Noon po ay naririnig ko na tayo po ay kilala sa wikang Ingles, no? Bilang mga Pilipino na marunong talagang magsalita ng Ingles. Sa ngayon, ang nangyayari po, mukhang napapag-iwanan na po tayo. Kasi hindi na po daw marunong masyadong magsalita ang Pilipino sa Ingles. So, malaki po ang nagiging problema ng ating bansa. At sa ngayon, itong nagiging obserbasyon ko bilang guro, kahit po minsan yung mga kabataan na maliliit ay minsan mas igiginugugol pa nila yung oras nila na magtutok sa cellphone compare sa magbasa ng mga libro. Kasi natatandaan ko noon kahit yung nanay at tatay namin minsan pag Sabado at Linggo, meron pa pong kasama po kami, no, nagbabasa ng libro kung anong kailangang babasahin, no, at nagso-storytelling, no. Kasi ang storytelling talaga isang bahagi din ng pag-aaral at magiging isang skill po ng bata sa pagbabasa. So kailangan po talaga may reading skills ang mga kabataan at kahit mga simpleng sentence construction sa English at Pilipino, minsan ay nahihirapan na rin po ang ibang mga kabataan natin para sabihin sa sarili nila kung ano yung tamang wika at pagproseso ng mga wika. Siyempre po, may mga tamang pagsasalita, pagbibig ka sa wika, tapos nakakaligtaan na rin po ng ating mga kabataan sa panahon ngayon. So, yun po ang dapat na tutukan ng ating gobyerno kung paano ito maisapakatuparan at maibahagi ang tamang edukasyon sa ating mga kabataan. Kasi sila naman po talagang pag-asa natin. Siyempre, pag tayo'y tumatanda, siyempre, sino pa po ang magiging sunod na henerasyon? Siyempre po, kabataan pa rin po talaga. At yung pagiging transparent sa paggobyerno, no, turuan na po natin ang mga sangguniang kabataan na mga halal na maging modelo sa mga barangay. Kasi yan po talaga ang magiging role nila sa bandang huli, yung pagtulong nila sa mga kapwa nila kabataan. Kasi
yan po ang dapat manaig. Okay, maraming pong salamat po sa pakikinig nyo sa aking YouTube channel. Sana po'y pagpalain pa kayo ng ating mahal na Panginoon at patuloy po kayong sumuporta po at makibahagi po sa mga diskusyon patungkol sa politika at turismo dito po sa aking YouTube channel. Marami pong salamat sa inyong lahat at sana po'y parati po kayong manalangin po na maibangon natin ang Pilipinas. Marami pong salamat.